Paano kung ang mismong nanay mo ang unang nagturo sa iyo ng kadiliman? Hindi dasal, hindi moralidad, hindi tama at mali, kung hindi dugo, takot, manipulasyon, at kapangyarihan. Ito ang kwento ng lalaking lumaking naniniwalang hindi sapat ang pagiging tao. Kailangan mong maging halimaw para mabuhay. Si Adolfo de Jesus Constanzo ay ipinanganak sa Miami, Florida noong November 1, 1962. Kay Delaya Aurora Gonzalez, isang 15-year-old na Cuban immigrant. Ang childhood niya ay kakaibang halo ng traditional religion, occult practices, at petty crime na malakas ang impluensya ng kanyang ina. Nang ipanganak si Adolfo, pinaniniwalaan umano ng nanay niya at biological father niya na siya ang the chosen one, na nakatakdang magkaroon ng malaking kapangyarihan. Sa edad ng 6 na buwan pa lang, dinala na siya ng nanay niya sa isang Haitian priest sa Palo Mayombre para basbasan. Namatay ang biological father niya noong sanggol pa siya. Lumipat ang nanay niya kasama ang pamilya sa San Juan, Puerto Rico, kung saan nag-asawa itong muli. Para mapasaya ang stepfather niya, binautismohan si Adolfo bilang Roman Catholic at nagsilbi pa siyang altar boy. Kahit may Catholic duties siya, madalas siyang sumama sa nanay niya sa Haiti para mag-aral ng voodoo at occult. Ang nanay niya ay habitual criminal na may 12 ng arrest dahil sa shoplifting at theft. Siya rin na nagturo kay Adolfo kung paano magnakaw bago pa siya marunong magbasa o magsulat. Bumalik ang pamilya sa Miami noong 1972. Sa edad na mga 10, nagsimula si Adolfo ng formal apprenticeship sa ilalim ng isang Haitian priest sa Little Havana, kung saan natutunan niya ang Palo Mayombre, isang relihiyon na gumagamit ng animal at human remains sa rituals. Ang bago niyang stepfather sa Miami ay involved sa drug trade at occult. Kaya mas lalong nagdugtong ang religious interest ni Adolfo sa organized crime. Noong teens siya, ilang beses siyang naaresto dahil sa petty crimes tulad ng vandalism at shoplifting. Isang beses umano, kilala siyang nahuli sa pagnanakaw ng chainsaw. Mahina siyang estudyante at nagtapos sa pinakamababa ng klase niya. Kalaunan, na-expel siya sa prep school bago tuluyang nag-drop out sa junior college. Sa edad na 14, inaangkin niyang may psychic power siya. Nagkaroon siya ng kaunting fame sa komunidad dahil umano sa tamang prediksyon niya sa 1981 assassination attempt kay Ronald Reagan, kung saan sinabi niyang mabubuhay ang presidente. Sa edad na 21 naman, isinagawa ng nanay niya ang final initiation niya at ibinigay sa kanya ang isang nga ritual cauldron. Sinasabi na idineklara niya na patay na ang kaluluwa ko at wala akong Diyos, bago lumipat sa Mexico City para simulan ang karil niya bilang professional sorcerer para sa mga cartel. Noong 1984, lumipat si Adolfo sa Mexico City, kung saan ginamit niya ang childhood training niya sa Palo Mayombre para mag-transform mula sa isang petty thief tungo sa isang makapangyarihan at high society na sorcerer.
Na-realize niya na ang marahas at superstitious na mundo ng Mexican drug trafficking ang perfect market para sa kanyang mystical services. Itinatag ni Adolfo ang sarili niya bilang isang padrino. Ibig sabihin, Godfather, na kayang magbigay ng supernatural advantages na hindi kayang ibigay ng traditional weapons. Kinumbinsin niya ang mga cartel members at kanilang mga hitmen, sikaryos, na ang rituals niya ay kayang gawin silang invisible sa pulis at bulletproof laban sa mga kalaban. Ang rituals niya ay mamahaling business transactions. Ayon sa mga recovered ledgers niya, libo-libong dolyar ang singil niya para sa sacrifices. Yung mga rooster, $6. Mga goats, $30. Boa constrictors, nasa $450. Zebras, 1,100. At African lion cubs, nasa 3,100. Hindi lang siya para sa low-level thugs. Kabilang sa clients niya ang high-ranking corrupt police officers at ilan sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa, tulad ng Calzada family. Isang dealer pa nga ang sinasabing nagbayad sa kanya ng mahigit $40,000 para sa 3 taon ng spiritual security. Habang lumalaki ang reputasyon niya, lumalaki rin ang demand para sa mas malakas na magic. Sinimulan ni Adolfo na kumbinsihin ang followers niya na hindi sapat ang dugo ng hayop para sa proteksyon na kailangan sa multi-million-dollar drug runs. Sa gitna ng cult niya ay ang nganga, isang malaking bakal na kaldero na puno ng dugo, kahoy at human remains. Noong una, buto mula sa mga sementeryo ang ginagamit niya. Pero kalaunan, umabot siya sa torture at pagpatay ng mga buhay na biktima para pakainin ang kaldero na tinatawag niyang fresh power. Kalaunan, nakipagpartner si Adolfo sa Hernandez drug clan sa Matamoros. Ginamit niya ang Rancho Santa Elena nila bilang base kung saan siya nagsasagawa ng rituals para siguraduhing ligtas na makakatawid ang cocaine shipments nila sa border. Ang pinaka-epektibong weapon ni Adolfo ay ang psychological hold niya sa kanyang followers. Sa pamamagitan ng pagsasama ng occult skills at matinding violence. Nakagawa siya ng environment kung saan naniniwala ang mga disciples niya na kaya niyang basahin ang isip nila at sumpain sila kapag sumaway sila. Nang tumanggi ang Calzada cartel na bigyan siya ng full partnership noong 1987, sinasabing kinidnap at isinacrifice niya ang ilang miyembro ng pamilya nila gamit ang utak at gulugod ng mga ito para palakasin ang sarili niyang magical power. Ang imbestigasyon sa Rancho Santa Elena ay nagsimula dahil sa pagkawala ni Mark Kilroy, isang pre-med student mula sa University of Texas. Nawala si Kilroy noong spring break noong March 1989 matapos siyang dukutin sa labas ng isang bar sa Matamoros, Mexico. Ang pagbagsak ng cult ay nagsimula sa isang ordinaryong police checkpoint. Si Serapin Hernandez Garcia, isang cult member, ay dumaan sa roadblock noong April 1, 1989 dahil naniniwala siyang ginagawa siyang invisible ng kanyang magic potions sa pulis.
Sinundan siya ng mga pulis papunta sa Rancho Santa Elena, kung saan una nilang tagpuan ang 110 kilogram ng marijuana at isang arsenal ng mga armas. Sa paghalughog sa ranch, natagpuan ng investigador ang isang shed na walang bintana na inilarawan bilang isang Devil's Temple. Sa loob nito, natuklasan nila ang isang malaking bakal na kaldero na may lamang dugo, animal remains, isang patay na itim na pusa, ulo ng kambing, pagong, paa ng manok, at isang human brain. May mga natunaw na kandila rin sa paligid, tabako, railroad spikes, at mga barya. Nahukay ng investigador ang kabuuang 15 mutilated bodies sa ranch. May ilang reports na nagsasabing umabot sa 27 bodies ang natagpuan sa mas malawak na area sa loob ng isang linggong investigasyon. Ang kondisyon ng mga labi ay nagbigay ng nakakatakot na ebidensya ng mga ritual ng cult. Natagpuan ang katawan ni Mark Kilroy na putol ang mga binti sa ibaba ng tuhod para magkasya sa mababaw na hukay. May wire na ipinadaan sa gulugod niya, isang method na ginagamit para kalaunan ay madaling mahila ng cult members ang mga buto mula sa naaagnas na katawan at isuot bilang necklaces para sa protection. Pinatayo mo si Kilroy sa pamamagitan ng isang hampas ng machete sa likod ng leeg matapos niyang subukang tumakas mga 12 hours matapos siyang dukutin. Ang ibang biktima ay tinanggalan ng puso o nawalan ng tenga, mata at ari. Sa sobrang disturbing ng atmosphere sa ranch, nagdala ang Mexican Federal Police ng isang curandero o folk spiritual healer para magsagawa ng ritual purification. Matapos siyang magwisik ng asin at magdasal, binuhusan ng gasolina ng pulis ang kubo at sinunog ito hanggang sa maging abo. Si Adolfo de Jesus Constanzo ay hindi kailanman nahatulan dahil namatay siya bago pa siya madala sa hustisya. Sa halip na humarap sa paglilitis, pinili ni Adolfo ang kamatayan sa isang marahas na standoff laban sa pulis sa Mexico City noong May 6, 1989. Naghahanap ang pulis ng isang nawawalang bata sa Mexico City nang lapitan nila ang isang apartment building. Si Adolfo, sa paniniwalang natuntun na siya, ay nagsimulang magpaputok ng machine gun sa mga officers mula sa bintana ng apartment. Matapos ang 45-minute gun battle na may kasamang mahigit 180 officers, na-realize ni Adolfo na tapos na ang lahat. Nagsimula siyang magsunog ng tambak na pera at maghagis ng mga barya sa kalsada. At dahil ayaw niyang mapunta sa kulungan, inutusan ni Adolfo ang isa sa kanyang followers na si Alvaro de Leon para patayin siya. Siya at ang kanyang lover na si Martin Quintana Rodriguez ay natagpuang patay dahil sa machine gun wounds sa loob ng isang closet nang tuluyang mapasok ng pulis ang apartment. Habang nakatakas si Adolfo sa sentensya, 14 sa kanyang cult members ang nahuli
at nilitis dahil sa kanilang papel sa ritual murders at drug trafficking. Si Sara Aldrete, ang kanyang kanang kamay, unang nahatulan ng Criminal Association noong 1990 at kalaunan ay sinentensyahan noong 1994 ng 62 years sa kulungan para sa multiple murders. Si Elio at Serafin Hernandez naman, dalawang high-ranking cult members na sinentensyahan ng 67 years sa kulungan at kalaunan ay ibinaba sa 50 years. At si Alvaro de Leon, ang follower na tumupad sa huling utos ni Adolfo, ay nahatulan sa pagpatay kina Adolfo at ng partner niya at nakatanggap ng 30-year sentence. May nakahanda pa ring indictments ang US authorities para sa mga surviving members kung sakaling makalaya sila mula sa Mexican custody. Partikular para sa pagpatay kay Mark Kilroy. Ang kaso ni Adolfo de Jesus Constanzo ay isa sa pinakamalakas na halimbawa kung paano ang early programming ng bata, lalo na kapag galing sa magulong pagpapalaki, ay pwedeng mag-deform ng buong identity hanggang maging kriminal na pagkatao. Sa core ng story niya, makikita ang isang bata na hindi kailanman nagkaroon ng normal na emotional foundation. Ang nanay niya ang unang authority system niya. Pero imbes na safety at guidance, ang ibinigay ay halo ng occult beliefs, kriminalidad, at distorted na worldview kung saan ang batas at moralidad ay optional lang. Kapag ang bata lumaki sa environment na ganito, ang utak niya hindi nagfo-form ng clear boundaries ng tama at mali. Ang nangyayari, ang survival mode nagiging personality. Hindi na siya nag-iisip kung ethical ba ang ginagawa. Ang tanong lang niya ay, ano ang nagbibigay sa akin ng power, control, at protection? Sa ganitong conditioning, ang trauma hindi lang emotional wound, nagiging identity siya. Ang mother influence dito ay critical. Kapag ang nanay, ang parehong caregiver at source ng fear, belief system at manipulation, nagkakaroon ng internal confusion ang bata. Yung love becomes control at spirituality becomes fear-based power. Tapos ang violence becomes acceptable if it means survival or dominance. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong mind state nag-evolve into grandiosity at detachment. Dito nagsisimula ang delusion of power. Yung pakiramdam na kaya mong i-control ang reality gamit ang rituals, fear, or influence. At kapag may environment na tulad ng drug cartels na naniniwala rin sa superstition at power symbols, lalong nagiging validated ang delusion. Hindi na siya nagiging isolated psychopath. Nagiging functional predator siya sa system na tinatanggap siya. At mga besties, hindi siya born evil, pero hindi rin siya innocent victim. Siya ang result ng childhood indoctrination, lack of emotional regulation development, exposure to violence as normal, at continuous reinforcement ng distorted beliefs. Ang pinakamalaking danger ng childhood trauma ay hindi lang pain, kundi kapag ang pain na iyon nag-transform into belief system. Kasi kapag belief system na siya, nagiging behavior pattern. At kapag behavior pattern na, nagiging identity. Kaya lagi yung tatandaan mga besties, hindi lahat ng sugat ng pagkabata gumagaling sa paglipas ng panahon. Yung iba,
kapag hindi inintindi at hindi ginamot, nagiging sugad ng pagkawasak. At ang pinakamapanganib na tao sa mundo ay hindi yung walang trauma, kung hindi yung taong hinayaan ang trauma niya magkontrol ng buong buhay niya.